Ako si Ai Xiaosong, isa lang bagong graduate. Dapat sana ay maayos ang buhay ko. Pero dahil naghirap ang pamilya namin, sa isang idlap, nabaon ako sa malaking utang. Para makabayad, naging reyna ako ng part-time dito sa Jingzhou. Basta may bayad, kahit ano gagawin ko. Pang ang ibang babae ay nakikipag-date, gusto ko lang ay kumita para pambayad ng utang, lang. Huwag niyo akong madaliin, sandali lang. Ate, nandito na naman sa bahay ang mga naniningil ng utang. Xiao Shu? Anong gagawin ko? Natatakot ako. Konektado na ang Bluetooth ng sasakyan. Ate, mag-isip ka naman ng paraan. Binalikan na naman tayo ng mga naniningil. Napakasama ng mga sinasabi nila. Sabi nila kapag hindi pa tayo nagbayad ay... Anong klaseng earphones ito? Nawalan na naman ng signal. Lagot! Mamahaling sasakyan. Hindi ba ito ang sasakyan ni Guting Zhou na pinakamayaman sa Jingzhou? Ang malas naman ng batang ito. Bakit ba sasakyan pa niya ang nabangga? Napakalupit ng taong iyan. Yung huling nakagasgas ng kotse niya, pinatapon sa Africa? Siguro doon ay sobrang itim na niya. Nangipin na lang ang puti sa kanya. Guting Zhao, siya yung walang awang boss at hindi nakikipag-ugnayan sa mga babae. Lagot na talaga, hinding-hindi niya ako palalampasin. Anong gagawin ko? Aray! Ang tuhod ko. Aray! Ang siko ko. Ikaw, Paano na ang nagugutom kong anak? Ate, mahina ang signal. Nasaan ka na? Huwag sanang may masamang mangyari sa'yo. Paano na kita maibili ng gatas nito? Lin Feng. Siya ba si Guting Zhao? Parang nakita ko na siya dati. Anong nangyayari? Aray ko po! Ang kawawa ko namang anak na nagugutom na. Iniwan na rin kami ng tatay mo. President Gu, isa lang siyang delivery driver. Binangga na nga tayo matapos mag-beat the red light, ngayon naman ay nagpapaawa siya. Sinasabi ko sa inyo, sa edad kong dapat ay nag-aaral. Kailangan ko pang mag-delivery para lang kumita ng pambili ng gatas mo. Gaya ng dati, tatawag ako ng taong mag-aayos nito. Bakit parang pamilyar sa akin ang babaeng ito? Mas mahalaga ang trabaho natin. Sumakay na tayo at umalis. Opo. Hay salamat, sa wakas ay nailusot ko rin. Akala ko naman ay nakakatakot ang taong ito. Madali lang naman pala siyang kausap. Abiso mula sa delivery system. Malapit nang lumampas sa oras ang order nyo, pakibilisan ang paghahatid. Malapit na akong mahuli sa oras. Bilis, bilis, bilis. Hi, nabalitaan niyo ba? Pinapunta tayo dito ng Special Assistant Lin para humanap ng mapapangasawa para kay President Gu. Gusto mo na bang mawala? Ang lakas ng loob mong pag-usapan iyan ng palihim. Anong masama doon? Bakit? Hindi ba siya lalaki? President Gu, ang mga taong ito ay mahuhusay at mababait silang tao. Maaari niyo po ba silang tingnan muli? Lin Feng, pabago-bago at kakaiba na ang panlasa mo. May ibang motibo sa akin ang mga taong ito? Humanap ka pa ng iba. Opo. Magandang araw po, taro milk tea po ito. Walang taro at walang milk tea. Yung perlas lang. Sino po ang nag-order nito? Ikaw? Siya iyon. Ang pinakamayamang tao sa Jingzhou? Ang tinaguriang kamatayan. Sino ang nagpapasok ng delivery girl na ito? Palabasin siya. Hindi ako delivery girl. Naparito ako para sa interview. Nagkataon lang na kumuha rin ako ng order. Pasensya na kanina sa pagkadagas ng sasakyan nyo. Humihingi po ako ng paumanhin. At ang pagpasok ko rito, parang pinaglaruan lang din po ako ng tadhana. Pasensya na po. Ako na po ang magpupunas. Hubarin niyo po muna. At ipapa-dry clean ko para sa inyo. May alam po akong malapit dito na napakagandang dry clean shop. Binibining-binibini? Hindi ka pa ba tapos sa panghihipos sa akin? Tapos na siya. Hindi hinahayaan ni President Gu na lumapit ang kahit sinong babae sa kanya. Tama. Noong nakaraan, may isang babaeng humawak lang sa laylayan ng damit ni President Gu, ay agad na itong pinalayas.
President Gu, boss ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mukhang ang boss namin ay malas talaga sa iyo. Bakit tuwing nakikita ka niya, laging may nangyayaring masama? Lagot na, lagot na. Bakit ganito kalaking problema ang nagawa ko? Bukod sa nadagas ko na ang sasakyan niya, nabasahan ko pa siya ng tubig. Wala na talagang pag-asa para sa akin. President Gu, alam ko pong nagkamali ako. Ayokong maparusahan o mapalayas. Nagkukunwaring kaawa-awa para makalusot sa atraso sa kotse. Tapos ngayon ay lumuluhod at nagmamakaawa kung saan-saan kumukuha ng racket at gusto pang magtrabaho sa akin. Gaano ba kalaki ang utang ng pamilya niya para maging ganito siya kapursigado sa pera? Bihira lang ang ganitong katatagan. Siya na ang pipiliin ko. Anong sabi? Tingkap ka na sa trabaho. Tanggap na ako? Hindi na ako palalayasin? Bakit ka naman palalayasin? Simula sa araw na ito, ikaw na ang magiging asawa ni President Gu. Dapat na bukas ang telepono mo sa loob ng 24 na oras. Tatawagan kita kahit anong oras. Kumusta, expert part-timer Ai Xiaosong? Nandito po para magserbisyo sa inyo. Miss Ai, pinapapunta ka na ngayon ni President Gu sa Goose Mansion. Pero mayroon pa po akong trabahong pambahay. 10,000 dolyar ang bayad dito. Ano po? 10,000? Ipadala niyo po sa akin ang address. Bilisan niyo na po. Nasa loob ang boss. Sige po. Natatandaan mo pa ba ang sinabi ko kanina? Magpapanggap lang naman akong asawa ng boss at magtataboy ng mga asungot, di ba? Huwag po kayong mag-alala dahil pagdating dito, professional ako. Galingan mo sa trabahong ito at lahat ng ito ay magiging sa iyo na. Makakaasa po kayo. Miss Ai, ang iyong damit. Sige po. Panoorin niyo ako, sir. Kuya Tingzhao, pansinin mo naman ako. Matagal mo na akong hindi sinasamahan. Sabi pa naman ni Auntie, maghanap na raw tayo ng oras para maayos na ang lahat sa atin. Miss G, kasal na ako? Kaya pakiusap, lumayo ka sa akin. Bukod sa akin, may ibang babae pa ba sa buhay mo? Excuse me, Binibini. Nasa pampublikong lugar tayo. Kaya pakiusap. Huwag mong akitin ang asawa ko. Sino ka ba sa akala mo? Ako ang asawa niya. Ikaw, sino ka ba? Bakit mo hinahabol ang asawa ko? Kailan pa kinasal si Kuya Tingzhao? Bakit wala akong alam? Mukhang hindi ka naman pala. Importanteng kaibigan. Kung hindi, ang ganito ka-importanteng balita, bakit hindi niya sinabi sa iyo? Ako, Hubby, ikaw naman kasi, isang napakalaking balita ang kasal natin. Bakit hindi mo sinabi rito kay ate? Kuya Tingzhao, inaapi niya ako. Paalisin mo na siya agad. Hoy, pwede bang linawin mo ang isip mo? Dito sa lugar natin, tila ikaw ang taong dapat talagang paalisin. Lin Feng, unang antas na babala, may hindi kailangang tao rito, paalisin na iyan. Miss G, tayo na po. Inaapi niyo ako. Isusumbong ko kayo kay tita. Ito ang kasunduan bago ang kasal. Ito naman ang sahod para sa isang buwan. Hindi pwedeng makialam ang babae sa personal na buhay ng lalaki. Kailangang makipagtulungan ang babae sa lalaki para sa mga aktibidad ng pamilya. Ang panggastos sa bawat buwan habang may kontrata ay 500,000 dolyar. Kung sa tingin ni Miss Ai ay kulang pa iyan, maaari kang magsabi ng halagang gusto mo. Hindi po. Tama na po. Sapat na. Dahil sa sobrang laking pera nito, kailangan kong magtrabaho ng mas mabuti. Boss, nakapirma na po ako.
Halika na, Saan po tayo pupunta? sa tanggapan para sa kasal. Sandali lang po. Boss, meron lang sana akong kaunting pakiusap. Magsalita ka. Ano po kasi, iyong litrato para sa kontrata ng kasal. Pwede bang i-edit nyo ng kaunti para sa akin? Marunong din po akong mag-edit. Bibigyan kita ng 20% diskwento. Boss, tungkol doon, 30%, 40%, 50% na lang. Hi, boss. Mula sa araw na ito, mag-asawa na tayo. Sige, Huwag po kayong mag-alala, boss. Gagalingan ko po ang trabaho ko. mula ngayon, sa harap ng maraming tao, tawagin mo akong asawa. Sige po, boss. Asawa. Pumunta ka sa pamilyang Gu ng alas 3 ng hapon para makipagkita sa biyenan mo. Huwag po kayong mag-alala, boss. Ito ay tungkol sa trabaho. Sisiguraduhin kong matatapos ko ang misyon. Ito ang kotseng inihanda para kay Mrs. Gu. Ito ba ay? Para sa akin? Napakabait nyo talaga, boss. Ibabawas ko iyan sa sweldo mo. Ay, ayoko na lang pala. Ang ibig kong sabihin ay, babawasan ko ang sweldo mo kapag tinawag mo pa akong boss, hindi dahil sa kotse. Mabilis din siyang tumakbo. Boss, sa tingin ko po, mukhang mabait naman po ang bagong ginang. Bakit hindi nyo na lang siya tutuhanin? Walang makakapalit sa kanya. Bilis! Dali! Sumama ka sa akin dito. May sugat ang binti mo! Maayos lang ako. Huwag kang gagawa ng kahit anong tunog. Kapag nailayo ko na ang masamang tao, tumakbo ka. Tumakbo ka lang ng tumakbo. Hahanapin kita. Tandaan mong tumakbo. Tumakbo ka lang, hahanapin kita. Kayong dalawang bata, lumabas na kayo dyan. Masama kang tao. Hindi mo kami mahuhuli. Tingnan natin kung makakatakbo ka pa. Bitiwan mo ako. Nasaan ang isa pang bata? Napakasama mong tao. Sabi mo, hahanapin mo ako? 15 taon na kitang hinihintay? Nasaan ka na ba? Bayad muna. Boss, heto ang... Alam ko na. Noong simula, ano ang sinabi niyo nung humiram kayo? Gusto niyo bang takbuhan ang utang niyo? Dati, hindi rin namin inasahan na ganito karaming problema ang darating. At lalo pa po ang aming pamilya. May sakit, may pilay. Talagang napakahirap. Nakikiusap po ako sa inyo. Bigyan niyo pa po kami ng ilang araw. Walang pera? Hindi ba mayroon kang isang magandang anak na babae? Hahanapan ko siya ng trabaho. Siguradong makakabayad kayo niyan. Hindi pwede. Huwag mong pagtatangkaan ang aming si Xiao Song. Ayaw niyo? Kung ganoon, ang isang ito na lang din. Ang aming si Xiao Shu ay bata pa po. Hindi pa po siya nasa tamang edad. At wala kang magagawa. Sino yan? Pera ba ang gusto nyo? Sapat na ba ito? Kapag naglakas loob pa kayong pumasok ng walang paalam dito sa bahay at inapi ang nanay at kapatid ko, huwag nyo akong sisisihin kung parusahan ko kayo. Si Ausong. Mas gumaganda ka lalo ngayon. Sinasabi ko sa iyo, kung sasama ka sa akin sa trabaho sa bar, sisiguraduhin ko na mas malaki ang kikitain mo kaysa sa ordinaryong trabaho. Aray! Anong tinitingin-tingin niyo pa dyan? Sugurin niyo siya. Bilisan nyo. Ipinag-utos ni President Gu na kailangan nating sunduin ang madam at iuwi siya ng ligtas. Madam, nandito po kami upang sunduin. O, kayo pa uwi. Tamang-tama ang dating nyo. Katatapos ko lang asikasuhin ang lahat dito at maaari na tayong umalis.
Ai Xiaosong, humanda ka? Babalik pa ako. Tara, umalis na tayo. Aalis na agad kayo? Lin Feng, ayos lang ba si Ai Xiaosong? Ang madam po ba? Mukhang maayos naman po siya. Pero, yung ibang tao ay baka... Kung ganoon, hindi na kita ihahatid. Maghanda na kayo, aalis na tayo. Sige. Xiaosong? Sino po? Ang mga taong ito, Ma, sila po ang mga pinadala ng boss ko. Huwag po kayong mag-alala. Nakahanap po ako ng magandang trabaho. Libre ang pagkain at tirahan sa trabaho kong ito. Napakaganda po ng benepisyo. Xiaosong. Sabihin mo sa akin ang totoo. May masama ka bang pinapasukan na kung anong kapalit? Ma, ano po bang pinagsasabi nyo? Paano ko po gagawin iyon? May pinirmahan kaming formal na kontrata. Huwag po kayong mag-alala, tita. Isang kagalang-galang na negosyante si President Gu. Pero bakit kailangan mo pang lumipat ng titirahan? Ma, kailangan po ito sa trabaho. Huwag po kayong mag-alala. Binigyan ako ng boss ko ng paunang sahod. Makakapag-opera na po tayo agad. Ma, mauna na po ako. Kasalanan ko ang lahat, nadamay ka pa. Tayo na. Mag-ingat ka roon, Xiaosong. Kaya mo yan. Para sa 500,000 dolyar kada buwan. Madam, ang uniforming ito na pang-delivery. Salamat. Tita, hindi niyo po alam kung ano ang ginawa sa akin ni Kuya Tingzhou at ng babaeng iyon. Masakit po para sa akin. Kiang-kian, huwag kang malungkot. Ipagtatanggol ka ni tita. Ikaw kaya ang itinakda ni tita bilang asawa ng kanyang pamilyang Gu na anak. Hindi hahayaan ni tita na may kahit sinong hamak na babae ang umapi sa iyo. Salamat po, tita. Nandito na ang boss. Tingzhou, ano bang nangyayari sa iyo? Itong si Kiang-kian, anak siya ng pamilyang G. Sa hinaharap, siya ang babaeng dapat mong pakasalan. Bakit mo nagawang sa harapan niya protektahan ng ibang babae? Kuya Tingzhou, kaming dalawa ay sabay na lumaki. Paano mo nahahayaan lang na ang babaeng ito ang mang-api sa akin? Hay naku. Hindi ako hamak na babae. Ako ang tunay na. Ni Tingzhou. Ako ang asawa ni Tingzhou. Kasal na kami. Tunay nga ang marriage certificate na ito. Ha 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 ha. Salamat sa langit. Sa wakas ay magkakaroon na ng apo kaming mga pamilyang Gu. Tita, sinabi niyo po noon na ako ang inyong magiging manugang. Xiaosong, napakatagal naming naghintay. Umasa kami ng husto. At sa wakas ay narito ka na. Hindi mo alam kung gaano kakatagal hinintay ni tita. Tita, siguradong peke ang marriage certificate na iyan. Siguradong ginawa iyan ni Kuya Tingzhou para iwasan ako ginamit niya ang pekeng certificate para linlangin kayo. Kiang-kian, bakit hindi ka pa umaalis? Tita, sinabi niyo po na ako ang inyong itinalagang manugang para kay Kuya Tingzhou. Anong itinalaga ang sinasabi mo? Sa ganitong bagay? Kung sino ang nauna? Sa kanya ito? Umalis ka na dahil gusto ko pang makipag-bonding sa manugang ko? Ha 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 ha. Sister Zhang, ihatid ang panauhin palabas? Miss G, dito po tayo. Ay Xiaosong, walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong agawin ang sa akin. Humanda ka sa akin. Hump. Boss, hindi ba talaga pwedeng sa guest room ako matulog? Sobrang tigas po kasi ng sahig dito. Hindi pwede.
Anumang oras ay pwedeng dumating si Mama. Pero bakit hindi na lang ako matulog sa kama? Kapag sa kama ka natulog, natatakot ako. Shh! Ang mama nyo, Halika rito. anong gagawin natin? Mag-arte tayo? Ano po ang susunod na gagawin? Gumawa tayo ng kaunting ingay? Anong ingay po? Yung ingay na ginagawa ng mag-asawa tuwing gabi. Nakuha ko na po. Ganito ba? O baka kailangan ko pang sumigaw ng konti? Wag na, hindi na kailangan. Husband, napakagaling mo naman. Ganito ba dapat? Oo, sige na. Ikaw, saan mo? Natutunan ang lahat ng sinasabi mo? Dati akong extra sa mga taping. Nag-role na ako bilang babaeng nagtatrabaho sa bar. At noong pagkakataong iyon, pinuri ako ni direktor dahil sa galing ko. Ganoon ba? Boss, anong tingin mo sa ipinakita kong biglaang pag-arte kanina? Hindi ba kasama iyon sa special bonus? Hindi. Hi. Eddie, dapat siguro ay ituring itong overtime pay? Hating gabi na rin naman. Miss Ai, may iba ka pa bang nakikita maliban sa pera? Meron naman po. Ang nasa isip ko ay kaunting ginto. Ngayon kasi ay mataas ang halaga ng ginto sa merkado. Patulog ka na? Huwag kang lalampas sa hangganan mo. Damot. Huwag kang matakot. Sasamahan kita. Bakit ngayon ka lang dumating? Kanina pa kita hinihintay. Huwag kang matakot. Gagawa tayo ng paraan para makaalis dito. Makikita na rin natin sina Mama at Papa agad. Ai Xiaosong. Ang pera ko, huwag kang tumakas. Ai Xiaosong. Ano ba? Hala, niyakap ko si boss. At nahipo ko pa ang katawan niya at nasampa ang paa ko. Boss. Boss po, hindi ko po sinasadya. Bawas sa sahod. Bakit po? Pang-aabuso sa boss. Boss, tungkol po doon, dahil po kasi sa kama niyo sa pamilyang Gu, masyadong malambot kaya sobrang sarap matulog, naalimpungatan lang po talaga ako kaya nangyari iyon. At saka, hindi ba mas dehado pa nga ako? Aba, wow! Wala bang halaga ang dignidad ko? Sa totoo lang ay may halaga naman talaga. Ikaw. Maliligo na muna ako. Maliligo na. Ikaw talaga. Maliligo na po ako. Maliligo na.
Dalaga pa ako, pero nakita mo na ang lahat sa akin. Paano naman ako? Ai Xiaosong, bakit kailangang maging ganito kalupit ang iyong mga kamay? Hindi pwede. Paano kung pagbayarin niya ako ng pera? Kailangan kong mauna sa kanya. Hindi pa ako naikakasal at iyon ang aking unang halik. Sino ba ang hindi? Hoy, lalong lugi ako, hindi ba? Nakita mo na ang buong katawan ko. Ako. Hahayaan na lang kita. O kaya, baka naman pwedeng bigyan mo ako ng pampalubag loob. Magkano? Kinuha ba kita para mang-scam? 3 milyong dolyar, tama? Heto, kunin mo. Hayaan na lang, palalampasin ko muna ang ginawa mo. Mahal ni Xiao Song ang pera, pero nakukuha ko ito sa tamang paraan, dahil na lang. Dahil na lang sa pagkakapasa mo sa akin, quit na tayo. Bakit pakiramdam ko ay pinaglaruan niya ako? Aray. President Gu, mayroong isang salu-salo sa Makalawa at inaanyayahan ko po kayong pumunta. Ayaw ko. Pero ang proyektong ito ay napakahalaga para sa kumpanya natin. Sigurado po ba kayong hindi kayo pupunta? Sabihan si Ai Xiaosong, isasama ko siya sa Makalawa. Opo. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa pribadong pagtitipon ni Star Jewelry. Sa puntong ito, bigyan natin ng isang mainit na palakpakan upang batiin ang mga kasama ng Star Group sa isang mahalagang strategic collaboration na ating mga espesyal na panauhin, si Sir Gu Tingzhao at ang kaniyang asawa sa kanilang pagpasok. Siya na ba ang asawa ni Gu? Napakaganda naman niya. Sino ba noong nagsabing baduy ang asawa ni Gu? Ay, Xiaosong, ikaw na napakabaduy. Huwag mong isipin na porket nakasuot ka ng mamahaling damit, ay magagawa mo ng magpanggap na asawa ni Gu. Ako mismo ang maglalantad sa mapagpanggap mong pagkatao. Wow, ang daming matatamis na pagkain. Para lang maisuot itong gown na to, pinilit ako ni boss na mag-diet ng ilang araw, kaya hindi man lang ako nakakain ng maayos. Ngayon lulubusin ko ang pagkain. Matagal na tayong hindi nagkita. President Zhao. President Gu, sadyang napakahusay mo talaga. Masaya ako sa ating pagtutulungan. Nabalitaan ko na ang dinevelop ninyong high-end na mga produktong pampaganda ay patok na patok. Isama niyo po lagi rito si Ma'am para makasubok. President Gu, may problema po sa kumpanya. Kailangan po itong maayos agad. Sige, tignan natin. Inaagawan mo ako ng lalaki? Pwes, ipakikita ko sa lahat na ikaw na asawa ni Gu ay isa lang palang walang hiyang babae. Xiaosong, mali ang ginawa ko noon. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Uminom muna tayo ng sabay at isipin natin ang alitan natin ay kalimutan na natin. Kahit na hindi naman ako ang tunay na ginanggu, lalong hindi mo karibal sa Ji Qiangqian. At wala naman talaga tayong alitan, alang-alang sa boss ko, tatanggapin ko muna ang paghingi mo ng pasensya. Bakit? Wala lang, masarap ang amoy ng alak na ito. Cheers. Ay, Xiaosong, humanda kang mapahiya. Ayos na ba? Sandali. Ayaw mo bang malaman kung sino talaga ang mahal ni Kuya Tingzhao? Siyempre, ako iyon. Si Kuya Tingzhao ay hindi posibleng magmahal ng kahit sino dahil sa puso niya ay laging may isang bata siyang mahal kahit na asawa kanya ngayon. Panandalian lang iyan sa sandaling bumalik ang tunay na may-ari. Kahit anong oras ay maaari kanyang itapon. Ang nakaraan niyang pag-ibig. Pero sa ngayon, ako ang kasama niya. Hehe. Naunawaan mo ba na oras na makatanggap siya ng balita tungkol sa batang iyon? Iiwan ka niya agad? Hindi na ba matatapos itong si Ji Qiangqian?
Narito ako para tuparin ang kontrata. Nagtatrabaho ako para sa sahod. Kahit gaano pa karami ang babae sa puso ni boss. Wala akong pakialam doon. Wala akong oras magpaliwanag sa iyo. Tumigil ka riyan. Sa dibdib niya, paanong nagkaroon ng kamarka nung batang babae na tamang-tama ang hitsura? Siya na kaya ang paboritong babae niya? Si Ai Xiaosong. Ang hinahanap ni Gu Tingzhao na tunay na mahal? Wala akong panahon para makipag-away sa iyo. Ano ang ginawa mo sa akin? Siyempre, gagawin natin ang gusto mong mangyari. Napakaswerte ko talaga na nahanap kita. Dahil diyan, lalong hindi kita pakakawalan. Ikalat mo ang balita tungkol sa babaeng mahal ni President Gu. At titingnan ko lang, kung ikaw ba ang pipiliin ni President Gu o ang dati niyang minahal. Alagaan niyo siyang mabuti. Hindi ba't ikaw ang pinakamamahal ni Gu Tingzhao? Gagawin kitang isang walang hiyang babae. Masyado ka pang bata para labanan ako. Nagsisimula pa lang ang palabas. Hindi pwede. Kailangang makaalis na ako rito. Gandang dilag. Walang sino man ang makakabala sa atin dito. Sa lagay mong iyan na hilong-hilo ka, hindi na kailangan pang magpakapagod ng kuya mo. Lumayo ka sa akin. Huwag mo akong hawakan. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Tumingin po kayo, President Gu. Sigurado bang pumunta siya rito? Sigurado po, at ang lagay po ng misis ay parang hindi normal. Hanapin niyo siya, isa-isahin niyo ang mga kwarto, siguraduhin ninyong mahahanap niyo siya. Sige po. Brother Feng, nahanap na po ang tao. Ano? Sige, sasabihin ko agad kay President Gu. Magsalita ka. Tungkol po sa ipinapagawa ninyong investigasyon sa kriminal na kumuha sa batang babae, may lead na po tayo. Nasa Jingzhou po ang kriminal at ang nakapagtataka, ang batang babaeng iyon ay nasa Jingzhou din ngayon. Nagkataon lang ba ito? Ipadala mo sa akin ang address? Pupunta na ako ngayon din. Opo, paano naman po? Ang lagay ng misis niyo rito? Gandang dilag, magiging akin ka na ngayong gabi. Hanapin niyo siya. Siguraduhin mahahanap siyang ligtas at walang kahit anong galos. Saklolo boss, iligtas niyo po ako. Iligtas niyo ako. Iligtas niyo ako. Lumayo ka sa akin. Huwag mo akong hawakan. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Siya ang pangarap na matagal ko nang kinahuhumalingan. Pero nang makita kong nasa panganib si Ai Xiaosong, sa sandaling iyon, napagtanto kong nawawala na ako sa sarili. Pinabalaan kita. Lumayo ka sa akin. Boss, iligtas niyo po ako. Ang mga ahas na humawak sa pagmamayari ko rito sa Jingzhou ay talagang naghahanap ng gulo. Ai Xiaosong? Ai Xiaosong. Husband? Anong ginagawa mo rito? Di ba dapat hinahanap mo ang iyong dream girl? Paano niya nalamang hinahanap ko siya? Inutusan ko na ang mga tauhan ko. Samantalang ikaw, Oh, kaya ba niya akong talunin? Ngayon lang ako nakahanap ng magandang sparring partner. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko. nagmamadali akong pumunta rito at ang nasa isip ko lang ay si Ai Xiaosong na baka nasa panganib pero ikaw ay puno pala ng sigla at wala namang nangyari. Ano bang nakain ko? Bakit ba masyado akong nag-aalala sa'yo? Boss, ilayo siya. Ikaw, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sinubukan ni Ji Qiangqian na lagyan ng gamot ang inumin ko. Buti na lang matalino ako. Ginamit ni Ji Qiangqian ang paghingi ng tawad para alukin ako ng alak. Dahil hindi talaga ako uminom, gumawa ako ng paraan, tinawag ko si Gu Tingzhao, at habang lumingon siya, pinalitan ko agad ang baso ng grape juice mula sa lamesa. Pagkatapos uminom,
Akala ko aalis na siya, pero daldal pa rin siya ng daldal ng kung ano-anong walang kuwentang bagay. Dahil naiirita na ako sa kanya, nagkunwari akong lasing at bigla siyang nagpatawag ng lalaki. Nagsalita pa siya ng masama sa akin. Kaya nakumpirma ko talaga na ang inialay niyang alak sa akin ay paraan niya ng paghihiganti. Noon lang naman sa opisina, sinagot ko lang siya ng kaunti, pero gagamitan niya ako ng ganoon kamasamang paraan para maghiganti. Napakasamang babae talaga ng Ji Qianqian na iyon, boss. Dapat po kayong mag-ingat sa kanya. Ano ang sinabi sa iyo ni Ji Qianqian? Ah, sabi niya sa akin, na mayroon ka raw pinapangarap na babae. Hindi mo raw ako gusto, at dapat ko raw malaman kung saan ako lulugar. Kung ganoon, anong nararamdaman mo tungkol doon? Siyempre, masaya ako. Masaya ka? Oo naman po, dahil kung wala si boss na may pinapangarap na babaeng hindi niya makuha, ang ganito kagandang trabaho, paano naman mapupunta sa akin? Salamat sa Diyos sa biyayang ito, at salamat din sa babaeng iyon. Ikaw talaga. Hayaan na nga, bumalik ka na at magpahinga. Teka po, boss. Tignan nyo, nangyari ito sa akin. Pwede po bang makahingi ng pambayad para sa aksidente sa trabaho? Sa kabila ng nangyari, nagawa mo pang magbiro? Sa susunod na mangyari ito, huwag mo nang subukang magmatapang, maliwanag. Opo, boss. Master Gu, maawa po kayo. Kagagawan lang po ito ni Miss G, hindi ko na po uulitin. Boss, anong gagawin natin sa taong ito? Parusahan siya. Master Gu, patawarin niyo po ako. Master Gu, hindi na po ako magkakamali uli. Nahuli na ba ang kriminal? Maling impormasyon po iyon. Kami po ay nilinlang ni Ji Qianqian. Ji Qianqian. Husband, ito ay ako mismo ang bumili sa takeout. Tikman mo po. Masyadong mabait si Ai Xiaosong ngayon. Anong gulo na naman ba ang ginawa mo? Ma'am, nakasanayan na po ni boss na kumain ng pagkain kanluranin tuwing umaga. Naghain sila ng espesyal na shrimp dumplings. Noong huling nagpahanda ng handaan si Matandang Ginang, pero hindi man lang ito tinikman ni boss. Pero itong pagkaing Chino na ito, mukhang nakakaganang kainin. Boss, alam ko pong sanay kayo sa pagkain kanluranin, pero hindi po ako marunong magluto niyon. Kaya gumising ako ng maaga para maghanap ng mga reviews at nakakita ako ng isang tindahan na may mataas na rating at may napakasarap na takeout. Kaya kumain na po kayo. Siguradong sa susunod na segundo ay ipapaalis din ito ni boss sa atin. Aking boss, nakikiusap ako, pagbigyan niyo na akong kumain kahit konti. Pumila pa ako sa labas sa gitna ng napakalamig na panahon para lang mabili iyan. Kumain nga siya. Hehe. Masarap naman, di ba? Kahit ang seryosong boss ay hindi nakaligtas sa plano kong pakainin siya ng masarap. Ako, ang reyna ng takeout sa Jingzhou, ay totoong magaling sa ganito. Masarap naman ang lasa. Sa susunod, ang mga ganitong bagay ay hayaan mo nang gawin ni na Sister Zhang. Sige po, Ikaw? Hindi ka ba kakain? kumain na po ako. Mukhang tama ang ginawa ko. Parang nagustuhan ni boss ang takeout na almusal na ito. Baka mamaya, dagdagan niya ang bonus ko. Dumpling lang yon, pero bakit ganyan siya kasaya? Hay, nakakapagtaka. Anak, anong klaseng asawa ka ba? Inaalala mo lang ang sarili mong pagkain at hindi mo man lang pinapansin ang asawa mo. Hindi po. Nay, kumain na po ako. Huwag niyo pong sisihin si Tingzhou. Anak, kumain ka ng pagkaing Chino na ginawa ni Xiaosong? Napakahusay niya talaga. Isang malaking swerte ni Tingzhou na mapangasawa ka. Xiaosong. Nay, ito po kasi ang... Alam ko na, ang galing mo talaga. Ito ang unang beses ni Tingzhou sa loob ng ilang taon na kumain ng pagkaing Chino. Mukhang ang anak ko ay talagang gustong-gusto ka, ah. Nay, anong ginagawa niyo rito? Muntik ko nang malimutan ang pakay ko. Heto, ito ang nilaga kong soup para sa kalusugan. Dito sa loob, maraming masusustansyang sangkap. Ginawa ito ni nanay para sa'yo? Dapat lagi mo itong inumin. Tanda ito ng pagmamahal ni nanay. Masarap ba? Ito ay isang espesyal na reseta na talagang hiningi ko pa. Anong laman nito? Alakdan?
alupihan, dumi ng daga. Espesyal ito para magkaanak kayo. Sorry po, mahal ko. Sorry po. Patawad po. Hindi ko po sinasadya. Madam, ang isang iyan ay... Iyang ginagamit nyo ay trapo na pamunas ng lamesa. Lagot na. Siguradong magagalit si Young Master. Hindi po. Hindi ko po sinasadya. Ayos lang? Magpapalit lang ako ng damit dahil may meeting ako mamaya. Kumain na muna kayo. Sige, sige. Anak, sige na at asikasuhin mo na ang trabaho mo. Pupunta siya sa opisina para sa meeting. O baka sisitahin niya ako at tatanggalin sa trabaho. Xiaosong, huwag kang mag-alala. Huwag mo na itong isipin. Ma, hindi niyo po naiintindihan. Ay nako, Xiaosong, tingnan mo. Madumi na rin ang damit mo. Ngayon ay ikaw na ang manugang ni Pamilyang Gu. Kaya daladala mo ang reputasyon ni Pamilyang Gu. Halika, isasama ka ni Mama para mag-shopping. Bibili tayo ng mga damit. Ma, wag na po sana. Tara na. Ma, Maligayang pagdating po. Maganda ang isang ito. Ayos din ang ito. At pati ito. 30,000 dolyar, Ito namang isang set. 50,000 dolyar, Saka ito pa. 100,000 dolyar. Bakit ang mahal? Gusto ko rin ang isang ito. Tatanggalin na ako ng boss ko sa trabaho, pero ang bait pa rin ng nanay niya sa akin. Paano kung malaman ni tita na bayaran lang akong asawa? Baka himatayin siya sa gulat. Xiaosong. Halika, isukat mo ang mga ito. Kapag nagustuhan mo, kukunin nating lahat ito. Tita, wag niyo pong kunin lahat, baka ibawas pa iyan sa sahod ko. Hay, ipit na ako. Wala naman lang akong pagkakataong magpaliwanag. Boss, nariyan po ba kayo? Sak Lolo, tulong po. President Gu, ang ulat ng kumpanya sa quarter na ito ay tapos na po naming ihanda. Binilhan ako ni tita sa luxury store ng napakaraming damit. Ano po ang gagawin ko, boss? Ang lahat ng datos ay pasok sa inaasahan nating resulta. Magpatuloy ka. Mayroon lamang iilang gastusin para sa pakikipagtulungan na kailangan ninyong makita at pirmahan. Bakit hindi pa nagre-reply si boss? Paano kaya kung itong mga damit ay iuwi ko muna nang hindi binubuksan? Pagkatapos ay ibalik ko na lang sa makalawa? Naku, ay Xiaosong, napakaganda na sana ng trabaho mo, pero mukhang mawawala na ito sa iyo. Dahil binilhan ka ni Mama ng mga damit, tanggapin mo na lang. Sabihan mo ako kung kulang ang pera. Sige, naintindihan ko. Salamat sa Diyos. Nag-reply na si boss sa akin. Ligtas na ang trabaho ko. Xiaosong, tapos ka na bang magsukat? Opo, lalabas na po ako agad. Aray ko po. Sumasakit ang buong katawan ko. Bakit parang itong paglalakad-lakad sa mall ay mas nakakapagod pa kaysa sa trabaho? Pagod ka na ba? Halika, isasama ka ni Mama para makapag-relax. Halika na. Walang bawas sa sweldo at may regalo pa. Sa wakas ay gumaan din ang loob ko. Ako na yata ang pinakamaswerteng manggagawa sa buong mundo. Tuloy po kayo. Welcome po. Napakagaling mo, Lee Sufen. Sa wakas ay nakita rin kita rito. Noon, ang pamilya nyo sa pamilyang Gu ang nagpumilit na ipakasal kami sa pamilyang Ji at ang aming si Qiang Qian ay naghintay kay Gu Tingzhao ng napakatagal. Ngayon, bigla kayong nagbago ng isip. Paano naman ang aming si Qiang Qian? Sino ang magbabayad sa mga taon na sinayang nyo? Hoy Ale, maliwanag ang sikat ng araw, tao ka ba o multo? Huwag mong takutin ang nanay ko. Ako nga ito.
Ikaw pala yan? Nagulat naman ako sa'yo. Mrs. G, kahit nasabihing mga ninuno natin ang nagtakda ng kasunduang ito noon, wala na tayong magagawa dahil malalaki na ang mga bata at nag-iba na rin ang panahon ngayon. Sabihin mo nga, bilang mga magulang, hindi na natin pwedeng diktahan ang mga anak natin, di ba? Kung ganoon, kailangan nyo kaming bayaran para sa perwisyong idinulot nyo sa amin. Mura lang, 10 milyong dolyar. Diyos ko, 10 milyong dolyar. 10 milyong dolyar? Sandali lang. Sasabihin ko sa inyo, Ginang, matagal na akong nagtitimpi sa inyo. Bakit ang laki naman yata ng hinihingi nyo? O baka nag-aalala kayo na ang anak nyo ay tumatanda na, pero masyado pang pihikan, at sa huli ay wala nang papatol sa kanya. Ikaw ang walang papatol. Ikaw pala yung hampas lupang. Dinala dito ni Guting Joe. Kitang-kita na galing ka sa baba. Wala kang modo at kahit anong pinag-aralan, bukas pa lang ng bibig mo ay nanggugulo ka na. Ano nga bang pangalan mo ay Chow Song, hindi ba? Pangalan pa lang, tunog mababang uri na. Ang pangalan ko ay Ai Xiao Song, dahil gusto ni Mama na maging kasing tatag ako ng puno ng pine. Hindi tulad ng mga pangalang parang lampa, mahihina, o kung ano paman, narinig mo pa lang ay mukhang sakitin na isang ihip lang ng hangin ay tutumba na agad. Kung ako iyan, kaya kong tapusin ang 3 ng sabay-sabay. Naalala ko na. Noong nakaraang 2 araw, yung ginawa ng anak nyo na paglalagay ng gamot para mapahamak ako, hindi ko pa siya pinagbabayad doon. Naglagay pala siya ng gamot sa iba? Napakasama naman niya. Ngayon, oras na para. Maningil ako sa inyo. Ang lakas ng loob mo, Shu. Nagawa mo pang balakin na lasunin ang manugang ko? Wala ka na ba talagang hiya sa sarili? Akala mo ba ay madali kaming talunin sa pamilyang Gu? Napakahusay mo talaga, Lee Sufen. At may gana ka pang saktan ako? Ano naman kung saktan kita? Talagang parurusahan kita? Kailangan pa ba ng dahilan para saktan ka? Ako. Ma, ayos ka lang po ba? Mrs. G, hindi ba't ang pamilya-pamilyang G ninyo sa Jingzhou ay kilala at iginagalang ng mga tao? Bakit basta-basta na lang kayong nananakit ng iba? Tingnan niyo po ang ginagawa nila, husgahan niyo. Hindi ba ito sina Mrs. Gu at yung Mistress Gu? Sobra na talaga ang kayabangan nitong pamilyang G na ito. Tama. Hindi ito tama. Sa gitna pa ng araw ay nangangahas silang manakit ng kapwa? Anong pinagsasabi nyo? Siguradong sila ang naunang nanakit. Mama, ayos ka lang po ba? Ayos lang ako. Aba, narito na pala ang bida. Siya iyon, inapi niya ako, nilasing niya ako, at hinayaan niyang mapahiya ang biyanan ko. Napakasinungaling mo namang babae ka. Ikaw na mapanukso. Saan ka pupunta, ha? Bruha? Walang hiya. Bruha ka. Lagot ka sa akin. Kiangkyan. Biglang naalala ni Mama, muntik nang masunog ang niluluto kong lugaw, kaya kailangan na nating umalis agad. Ma, nalilito na po ba kayo sa galit? Nawawala ka na ba sa sarili mo sa sobrang galit? Basta umalis na tayo. Hoy, yung damit. Miss G, suot niyo pa ang damit namin at tinakbo niyo na. Kailangang bawiin ang damit na iyan para ma-disinfect pa. Miss G. Ang syuhuy na ito. Parang pamilyar ang hitsura niya. Huwag mo na silang intindihin. Tara, ililibre kita ng SPA. Huwag nating hayaang masira ang araw mo dahil sa ganyang klase ng tao. Tara na. Ma, ayaw niyo na ba talagang maging daughter-in-law si Ji Kian-Kian? Di ba gustong-gusto niyo siya noon? Napilitan lang ako noon dahil kay Lolo. Pakitang tao lang iyon. Masyado siyang plastic, hindi gaya mo na napaka-cute. Kung hindi lang dahil sa lolo ni Tingzao, sa kasunduang ginawa maraming taon na ang nakararaan. Dahil sa usaping negosyo, hindi ko naman talaga sila ipagtatambal. Pero mabuti na lang si Tingzao, mahusay siya sa kanyang sariling paraan, at nakahanap siya ng napakabait na daughter-in-law na tulad mo. Gusto kita. Hehe, mama ni Tingzao, gusto ko rin po kayo. Pero ang ikinatatakot ko lang, ano po ang kinatatakutan niyo? Ang kinatatakutan ko ay si Elder Mr. Gu, na palaging mahalaga ang antas ng pamumuhay at mga panuntunan,
Kapag nalaman niya ang pinagmulan ng daughter-in-law niya, siguradong hindi siya papayag. Wala ito. Upahan lang ako para umarte. Pero napakabuti ng trato sa akin ng nanay ni Ting Zhao. Sana talaga, hindi na lang ito laro. Bini-bini, may sinasabi po kayo? Wala. Sabi ko napakasarap ng masahe mo. Naku ma, ano po bang nangyayari sa inyo? Wala pa man akong ginagawa, bakit hinila niyo na ako at bigla tayong tumakbo? Hindi mo ba talaga napansin? Yung balat sa dibdib niya, siya si Ji Song Lee. Ang bata na ipinamigay ko noon, ang tunay na tagapagmana na si Pamilyang Ji. Siya si Ji Song Lee? Diba siya yung dating iniibig ni Kuya Ting Zhao? Ano? Siya rin ang dating iniibig ni Gu Ting Zhao? Paano naging siya iyon? Walang duda. Ang balat na iyon, kay Ji Song Lee lang iyon. At ipinakita iyon sa akin noon. Anong gagawin natin ngayon? Kung siya talaga si Ji Song Lee at ang mahal ni Kuya Ting Zhao, ang buong G Group ay mapupunta sa kanya. Lahat ng pagsisikap natin sa loob ng maraming taon ay mawawala lang sa wala. Huwag kang mataranta. Sa ngayon ay hindi pa niya alam ang tunay niyang pagkatao hanggat bago pa bumalik ang mga alaala niya. Kung palalabasin nating wala na siyang muli. Tama. Sa darating na 2 araw, babalik na si Elder Mr. Gu. Maaari nating... Nandito na ang batang amo. Nasaan po ang ginang? Tulog na po. Kasamang lumabas ng matandang ginang buong araw, kaya maagang natulog pagka-uwi. Ang peklat na ito at ang peklat na naiwan. Noong iniligtas ako ng batang babae noon, ay pareho ang posisyon. Boss, anong ginagawa mo rito? Napag-usapan na natin ito. Hindi ko ibebenta ang katawan ko. Ay Xiaosong. Ano hindi. Ayoko. Boss, may prinsipyo akong tao. Kahit gaano pa karaming pera ang ibigay mo, hindi ako papayag. Ano bang iniisip mo? Gusto ko lang itanong sa iyo. Ang sugat na ito sa binti? Saan ito nanggaling? Sana sinabi mo agad. Akala ko kasi ay gusto mong... Gusto ang ano? Wala po. Akala ko ay may kakaiba kang hilig, na mahilig kang umamoy ng binti ng babae. Paumanhin, mali ang akala ko. Tinanong kita at hindi mo pa ako sinasagot? Anong nangyari sa sugat sa binti mo? Ang sugat sa binti ko. Sa totoo lang, hindi ko na matandaan. Sabi sa akin ni nanay, noong nakuha niya raw ako, iyong mga alaala ko bago ako mag8 taong gulang ay hindi ko na talaga matandaan. Baka rin siguro. Nakuha ko ito dahil makulit ako at nadapa noong bata pa. Baka nagkataon lang, sobra lang siguro ang iniisip ko. Huwag kang kabahan. Magpahinga ka ng mabuti. Bakit biglang naging ang bait ni boss? Sa ganitong anggulo, ang gwapo niya talaga. Ay Xiaosong, ano ba ang iniisip mo? Boss mo iyan. Hello? President Gu, nahanap na namin ang kumuha sa inyo noon. Nasa isang sirang bodega sila sa Shigang, sa labas ng Kapitolyo. Sige, papunta na ako riyan. Nagpapanggap ka bang wala ng malay? Gapusin siya. Pag-isipan mong mabuti ang nangyari 15 taon na ang nakararaan. Pagdating ni Young Master mamaya, subukan mong maglihim kahit isang salita.
Magsalita ka. Naaalala mo pa ba noong 15 taon na ang nakakalipas nang kinuha ninyo ang 2 bata? Anong mga bata? Wala akong matanda ang anumang bata. Parusahan niyan. Huwag na. Huwag nyo na akong saktan. Naaalala ko na. Naaalala ko na po. Magsalita ka na. Noong panahon na iyon, ang batang babae na kasama mong dinala, pagkatapos mong tumakas noon, ay bigla na lang nawala. Hindi ko rin po alam kung nasaan siya. Saan ba siya nawala? Sa Anping. Pagkapasok pa lang namin sa Anping, ay hindi na siya makita. Anping. President Gu, naaalala ko ang pamilya ni Miss Ai, dati silang nakatira sa Anping. Pagkatapos ang mag-asawang pamilya Ai ay kumita ng kaunting pera, tsaka lang sila lumipat sa Jingzhou. Naaalala mo ba ang mga mukha nila? Kasi, sa sobrang tagal na panahon, hindi ko na po talaga sila matandaan. Parusahan siya. Wag po. Naaalala ko na po. Naaalala ko na. Ang tao noon na nagbigay sa akin ng bata, nagmamadali siya noon. Ang sabi lang niya, ay kailangang ilayo ito sa Jingzhou hanggat maari ay sa pinakamalayong lugar. Sigurado ka bang hindi mo na matandaan kung ano ang hitsura ng taong iyon? Kung may litrato po sana, baka sakaling makilala ko pa. Pero kung ilalarawan ko po, ay napakahirap na gawin. Ang tanda ko ay mukhang mayaman ang suot ng taong iyon. Mga 10 taon na ang nakakaraan niyon. Sigurado ka bang naaalala mo pa? Marami ang gumagawa niya noon, pero ang manamit ng ganoon kamahal, tapos ay gagawin ng krimeng iyon, ay iilan lang. Sa tagal ko sa gawaing ito, isa lang ang nakatagpo ko na ganoon. Ai Xiaosong, ikaw kaya iyon? President Gu, ito na po ang mga impormasyon tungkol kay Ma'am. Ipinapaimbestigan niyo po sa akin ang pinagmulan ni Ma'am kahapon at base sa nalaman ko, hindi pala ito biro. Si Ma'am ay ampun lang ni Pamilya Ai at nabalitaan kong pinulot lang siya. Ngunit bago pa iyon mangyari, nawalan na siya ng memorya at wala siyang matandaan kahit ano. Kaya sa tingin ko ay mahirap na itong kumpirmahin. Ano ang pinagkakaabalahan ni Ma'am ngayon? Sa tingin ko po ay nasa isang interview si Ma'am. Nakuha niya lang po ang diploma niya kahapon. Interview? Magandang araw po, boss. Ito po ang resume ko. Ako po si Ai Xiaosong. Sa marketing po ang tinapos ko. Nakaranas na akong mag-delivery at mamigay ng mga flyers, kaya alam ko po kung ano ang gusto ng mga mamimili. Kahit nakaka-graduate ko lang. Marami naman akong karanasan sa trabaho. Sana po ay mabigyan niyo ang kumpanya niyo ng pagkakataon para mag-intern, pangako pong magtatrabaho ako ng mabuti. Tungkol naman sa diploma mo, parang hindi naman ganoong kataas ang kalidad nito, baka hindi namin ito kailangan. Mukhang ang interview na ito ay matatapos na lang dito. Hello? Opo. Sige po, sige. Okay po. Miss Ai, ang pinag-aralan mo po ay pasadong-pasado sa aming hinahanap. Talaga pong bihira ang gaya ninyong may talent. Napakasuwerte naman namin. Sa wakas ay may dumating na sa kumpanya namin na isang talentong tulad ninyo. Tanggap na po kayo sa trabaho, mayroon kayong panimulang sahod na $100,000 bawat buwan. Ano po sa tingin nyo? $100,000? Kung sa tingin nyo po ay hindi sapat, pwede pa nating dagdagan. Hindi po sa ganoon. Ang ibig ko pong sabihin ay masaya na ako rito. Sige, ayos na at napagkasunduan na natin. Kahit kailan ay pwede ka nang magsimula. Welcome sa ating brand creative company. Sige po, boss. Bukas na bukas din ay magre-report na ako. Salamat po, boss. Oh, yes. Alam ko namang ako ang pinakamagaling. Sa ganitong paraan, wala nang magiging problema sa pambayad sa gamutan ni nanay. Tinawagan ko na ang namamahala ng creative company, siguradong matatanggap siya. Kaya lang, tungkol sa bagay na ito, bakit hindi natin pwedeng ipaalam sa ginang? Gusto ko lang na makuha niya ang trabaho gamit ang sarili niyang sikap, hindi dahil sa akin. Naintindihan ko na. Boss, mukhang mas lalo ka nang nagiging maalaga kay Ginang nitong huli. Talaga ba?
Ai Xiaosong. Surprise. Surprise. Para sa pagdiriwang ng bago kong trabaho, nagluto ako ng hapunan para sa iyo. Pero, bakit parang may naaamoy akong... Ang ibig mo bang sabihin ay amoy paminta? Tama? Ito na ang susunod kong sasabihin sa'yo. Ang una, gusto ko lang talagang ipagluto ka ng masaya. Ngunit dahil siguro ang tagal ko nang hindi nagluluto, parang medyo kinalawang nabawasan ang galing ko sa kusina na nagresulta para ang bawat putahe ay magkaroon ng konting sablay. Pero okay lang iyon. Kung hindi ka magagalit, pwede na lang kitang ilibre sa labas. Ako ang taya. Iyan ang nangyari, at ganoon ang naging sitwasyon. At sa tingin mo, konting sablay lang ang tawag dito? Tinatawag mong konting pagkakamali lang yan? Naku, wag mo nang pansinin ang maliliit na detalye na yan. Lahat ng gamit na ito, ililigpit ko rin pagbalik ko mamaya. Huwag kang mag-alala. Ililibre kita ng kain at sigurado akong hindi bababa sa standards mo ang pipiliin ko. Sigurado ka bang susunod sa standards ko ang ililibre mo sa akin? Oo naman. Ang kulit ko rin kasi, pinilit ko pang subukan ang gourmet lifestyle na yan. Heto na ngayon, naging miserable ang buhay ko. Hindi mo ba muna ililigpit ang mga ito? Hindi na. Huwag na nating intindihin ang mga detalye. Tara na, tara na. Ai Xiaosong, ano ba ang kinakain mo? At bakit ang bigat mo? May bago na akong trabaho, kaya dapat tayong mag-celebrate. Huwag kang tumigil. Gusto ko pa, ng isa pang baso. Ikaw talaga? Bukod sa ginawa mong napakakalat ng kusina ko, alam mo namang hindi ka marunong uminom, pero uminom ka pa rin ng marami. Kukuha lang ako ng tubig para sa'yo. Huwag kang umalis. Guting Zhao. Bakit hindi ko napansin noon na napakagwapo mo pala? Ang tangos ng ilong mo at ang pula ng mga labi mo. Kamukhang kamukha mo yung isang kaibigang nakilala ko noong bata pa ako. Isang kaibigan noong bata ka pa? Oo. Yung taong nakilala mo? Noong bata ka pa, anong pangalan niya? Ai Xiaosong, huwag ka munang matulog. Tapusin mo muna ang sasabihin mo. Ai Xiaosong, Ai Xiaosong. Xiaosong, Tingzao, bumaba na kayo para mag-almusal? Xiaosong, sabi ni Tingzao uminom ka raw kagabi? At masama ang sikmura mo? Kaya sadyang nagpaluto ako kay Sister Zhang ng lugaw na dawa? Bilisan mo at kumain na. Ikaw na bata ka. Pumarito ka nga. Tay, nakabalik na po ba kayo ng bansa? Bakit hindi po kayo nagsabi bago pumasok? Kung hindi ako pumarito,
Hanggang kailan mo balak itago sa akin ang lahat? Ang pag-iisang dibdib ng pamilyang G at Gu ay napagkasunduan na noong panahon pa namin. Nagpakasal ka sa kung sino-sinong babae lang. May respeto ka pa ba sa akin bilang lolo mo? Lolo po, Lolo? Asawa ko si Ai Xiaosong. Kung may problema po kayo, sa akin niyo sabihin. ang sarap pala sa pakiramdam na may nagtatanggol sa iyo. Lolo, ang totoo po niyan ay Xiaosong, huwag ka munang magsalita. Mukhang matapang ka na. Hinding-hindi ko papayagan ang ganyang walang kwentang babae na makapasok sa pintuan ng mga pamilyang Gu. Lolo, pumayag man po kayo o hindi, siya na ang pinili kong asawa. Sa kanya lang ako. Talaga bang balak mo akong kalabanin? Nakalimutan mo na ba kung paano kita pinalaki at tinuruan? Hindi ko po nakakalimutan. Sinabi niyo po na bawat kilos ng tagapagmana ng pamilyang Gu ay dapat para sa kapakanan ng pamilyang Gu, kasama na ang pag-aasawa. Pero simula nang hawakan ko ang pamilyang Gu, hindi lang po naging matatag ang posisyon ng pamilyang Gu bilang pinakamayaman, kundi mas lalo ko pang pinalawak ang ating merkado sa ibang bansa. Sapat na itong patunay na ako, si Gu Tingzhao, ay hindi kailangang umasa sa napagkasunduang kasal dahil kaya ko pa ring alagaan ang pamilyang Gu sa Gu ng maayos. Talagang binibigyan mo ko ng sakit ng ulo. Lolo, kumalma lang po kayo. Lolo, kumalma po muna kayo. Baka po makasama iyan sa inyong kalusugan. Bibigyan kita ngayon ng dalawang pagpipilian. Hiwalayan mo agad ang babaeng yan. At ang posisyon ng tagapagmana sa pamilyang Gu ay mananatili sa iyo. Pero kung magmamatigas ka at pipilitin mo pa ring ipasok sa pamilyang Gu ang babaeng iyan, ay kalimutan mo na lolo mo ako. Lolo, uulitin ko po sa inyo na siya ay hindi lang basta babaeng iyan. Ang pangalan niya ay Ai Xiaosong at asawa ko siya. hindi ko akalain na para sa akin ay tatalikuran ni boss ang pamilyang Gu. Naku, ikaw na bata ka? Hindi mo ba kayang kausapin ng maayos ang lolo mo? Pasensya na po, Tay. Napakagaaga niyo pong dumating. Hindi pa po ba kayo nag-aalmusal? Ipagpapahanda ko po kayo sa kusina. Itong mga kabataan talaga ngayon, hindi na nga nag-aalmusal. Pati kayo ay naiistorbo pa. Wag na. Dito sa bahay mo, nawawalan ako ng gana. Alice. Dahan-dahan po sa paglalakad, Lolo. Maayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sabihin mo sa akin sa susunod kapag may problema. Tama? Kapag may mangyari sa susunod, hayaon mo na siya ang gumawa ng paraan. Huwag mo na itong intindihin. Sige po. Grabe, pinapahalagahan ako ni boss at mahal ako ni tita. Hindi ko mapigilang isipin, sa araw na matapos ang kontrata, baka mahirapan na akong lisanin ang pamilyang ito. Kumain na tayo. Sige. Masyado nating minaliit ang batang iyon. Pati si Elder Mr. Gu ay hindi siya makontrol. Ma, anong gagawin natin? Ayaw ko talagang sukuan si Brother Tingzhao. Paimbestigan niyo sa akin kung saang kumpanya nagtatrabaho si Ai Xiaosong.
Alam niyo ba, may mayamang lalaking nagbabayad kay Ai Xiaosong. Noong isang araw ay personal ko itong nakita. Sumakay siya sa mamahaling sasakyan ng isang matandang lalaki. Ha? Talaga ba? Hindi naman siya mukhang ganoong klase ng babae. Mahirap talagang makita ang tunay na kulay ng isang tao. Sabi ko na nga ba, kung bakit kahit wala siyang karanasan, ay nakapasok siya sa kumpanya natin. Hindi ko akalaing ganoon pala kalakas ang karisma niya. Anong pinagkakaabalahan ni Ai Xiaosong kamakailan? Bakit parang hindi ko siya nakikita? Hindi ba at nakikita niyo naman po siya sa bahay? Hindi naman po pupunta si Madam dito sa kumpanya. Halatang miss niyo na siya pero ayaw niyo lang umamin. Anong sabi mo? Wala po. Mukhang medyo busy po si Madam nitong mga nakaraang araw. Kung nami-miss niyo na siya, pwede niyo naman siyang puntahan ng direkta. Saan naman siya busy? Hindi ba ako ang boss niya? So, gusto niyo po bang tulungan si Madam na mag-resign? Hindi naman kailangan. Dahil ito ang unang trabaho niya. Sabihin niyo na lang na hindi niyo kayang tiisin. Pero parang hindi niya naman ako binibigyang halaga. Ano po ang plano niyong gawin? Bakit hindi niyo na lang ibigay sa kanya itong pwesto ko bilang assistant? Sabihin mo nga. Kung talagang gagawin kong assistant si Ai Xiaosong, papayag kaya siya? Wag na lang. Nakakapagod maging assistant, siguradong hindi niya kakayanin iyon. Ai Xiaosong, lumabas ka rito. Nabalitaan niyo na ba? May nagbabayad sa kanya kapalit ng pabor, kaya siya nakapasok sa kumpanya natin. Si General Manager ang klase ng tao na pinapahalagahan ng dangal, siguradong tatanggalin na niya ang babaeng iyan ngayon. Tingin niyo kaya na pagbintangan lang siya? Kung may sustento na siya mula sa mayamang lalaki, bakit kailangan pa niyang magpakapagod magtrabaho rito tulad natin? Hindi mo naintindihan. Naiinip ang mga mayayaman sa bahay. Balita ko ang matandang iyon ay nasa 70 taong gulang na. Nalulungkot lang siguro sa bahay. Huwag kayong gumawa ng kwento. Hindi ganyang klaseng tao si Xiaosong. Oo nga, hanggat hindi pa malinaw ang nangyayari. Huwag muna kayong magsalita ng masama. President Yang, bakit po? Zhao Ai, sa loob ng kumpanya kamakailan, may mga usap-usapan tungkol sa iyo? Sabi nila, Nakita ko siyang pinatawag ng leader. Siguradong mawawala na siya sa trabaho. Magaling? Ngayon ay masisira na ang reputasyon niya ng tuluyan. Ai Xiaosong, ang pag-usapan at kutiyain ng buong kumpanya, hindi ba masakit? Ang isang taong gaya mo ay hindi nararapat maging pamilyang G at lalong hindi karapat-dapat kay Guting Zhao. Ayos ka lang ba, Xiaosong? Ano ang sinabi sa'yo ni President Yang? Hindi, sige na, magsalita ka na. Ang sabi niya, Anong sinabi mo? Hahanapin ko siya. Napakasipag mong magtrabaho. Hindi ka dapat payagang sibakin dahil lang sa mga sabi-sabi ng iba. teka muna. Si Bakin? Kailan pa sinabing sisisbakin ako? Kung ganoon, bakit mukhang bagsak na bagsak ka? Oo nga naman. Hay nako. Sinabi niya na ako ang mamamahala sa proyektong ito. Grabe, tinakot mo naman kami. Hindi ba't magandang balita yan? Hindi po. Ayoko pong mag-overtime. Pinag-alala mo kaming dalawa nang wala sa oras. Kahit kailan talaga. Xiao Ai,
Ang daming tsismis sa kumpanya tungkol sa iyo nitong mga nakaraan. Sabi nila ay may nakukuha kang suporta at ang sabi pa ay sa isang 70 taong gulang na matanda. Ako, Noong in-interview kita bago pumasok sa kumpanya, may pinapunta ang kampo ni na President Gu at Elder Mr. Gu para tawagan ako. Xiao Ai, hindi kaya ikaw ay kulasisi ni Elder Mr. Gu? hindi po, President Yang. Anong klase ng pananalita po iyan? Paano naman mangyayari iyon? Kasing edad na siya ng lolo ko. Sabi ko na nga ba, alam kong hindi mo kayang gawin ang ganoong bagay. Pero ang apo niya na si President Gu ay ang asawa ko. Ha? Ano ka mo? Asawa mo si Gu Tingju? Opo, Xiao Ai, mula noong araw na pumasok ka sa kumpanya, naramdaman ko nang talagang may talento ka. Gawin natin ito mula sa araw na ito. Ikaw na ang tatayong team leader ng proyektong ito. ako po ang magiging team leader. Opo, tama po. Nawawala na ba kayo sa sarili? Para na nga tayong lahat nawawala sa sarili. President Gu, may nalaman akong balita tungkol ito kay ma'am. At sa mga chismis tungkol sa kanya sa bagong kumpanya. Anong mga chismis? Sinasabi nila, may sugar daddy raw si ma'am at isa raw itong matandang lalaki. Tara na. Teka, saan po tayo pupunta? Siyempre, para ipakita sa kanila kung sino itong matandang sinasabi nilang sugar daddy niya. Hintayin niyo po ako, President Gu. Ang galing mo talaga ay Xiaosong. Ibang klase ka rin, pati mga boss sa kumpanya inaakit mo. Hali kayo rito at tignan niyo siya. Huwag kayong palilin lang sa hitsura niyang iyan. Siguradong may namamagitan sa kanya at sa mga pinuno ng kumpanyang ito. Ano bang pinagsasabi mo? Gusto mo bang sampalin kita? O bakit? Balak mo bang manakit? Nakakatakot naman. Isipin niyo, kung hindi siya gumamit ng koneksyon at nakipagrelasyon sa boss ng kumpanya, paano siya magkakaroon ng ganitong kagandang trabaho? Oo nga. Bago pa lang siya, hindi pa mataas ang pinag-aralan, pero naging project leader na agad siya. Matagal ko nang pansin na hindi siya mabuting tao. Totoo nga ang hinala namin. Hayaan mo na sila. Wala namang bonus sa pakikipag-away. Magtrabaho na lang tayo ng maigi. Para mapatunayan sa kanila na mali sila. Grabe, kaninong sasakyan iyan? Sino mayaman ang nagtatago sa kumpanya natin? At naghihintay lang palang makauwi? Diyos ko, hindi ba si President Gu yon? Bakit siya personal na pumunta rito sa kumpanya natin? Miss G, uulitin ko ang sinabi ko. May asawa na ako. Kapag nalaman ko na ginulo mo pa uli ang asawa ko, huwag mo akong sisisihin kung balewalain ko na ang ugnayan ng pamilya natin. Lin Feng, pilisan mo at paalisin mo na si Miss G at huwag niyang sirain ang araw naming mag-asawa. Ano? Asawa pala ni President Gu si Ai Xiaosong? Diyos ko, ang swerte naman ni Xiaosong. Halika na po, Miss G. Gu Tingjiao, pagsisihan mo ito. Mahal, anong ginagawa mo rito? Sinundo kita sa trabaho. Dahil kung hindi ako pumunta, ay magmumukha ka ng isang masamang babae na binubuhay lang ng matandang lalaki. Alam mo na ang lahat? Masyado ka namang kampante, nagagawa mo pang manatiling kalmado, kahit ginagawan ka na ng masasamang chismis. Iyon kasi, ngayon ko lang nalaman na kaya pala ako nakapasok dito ay dahil sa iyo. Ginawa ko iyon dahil ayaw kong isipin mo pa ito masyado.
Maraming salamat po. Boss. Ma, kung siya nga ba talaga si Ji Song Lee at ang anak ni pamilyang Ji, ano na ang gagawin natin? Hindi ko akalain na ang batang iyon ay pabalik-balik pa rin matapos ang maraming taon. Ipinasa ko na siya sa mga masasamang tao noon, bakit hanggang ngayon ay nandito pa rin siya? Ma, dati mong ipinahamak ang nanay niya at inagaw ang pamilya Ji. Posible kayang bumalik siya para maghiganti? Huwag kang mataranta, malamang ay wala na siyang matandaan kung sino siya. Dapat nating ituloy na ang nasimulan natin. Ji Kian? Ikaw ba yan? Ako nga. Hindi ba napakatapang mo? Ilang beses mo na akong hiniya. Subukan mong magtapang-tapangan ngayon. Ji Kian, nawawala ka na sa sarili. Ano ang balak mong gawin? Ha 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 ha. Nawawala sa sarili? Matagal na akong nawala sa katinuan. Mula nang malaman kong si Kuya Ting Zhao ay magpapakasal sa iyo, nawala na ako sa sarili ko. Akala mo ba ay napakagaling mo? Naglilinis-linisan ka at umaarteng kawawa. Napakagaling mong mangakit ng lalaki, bruha ka. Kapag ginawa mo ito, pagbabayarin ka ni Gu Tingzhao. Ay, Xiao Song. Hindi ba't ang gusto lang ni Gu Tingzhao ay ang mukhang iyan? Sabihin mo sa akin, kung sisirain ko ang balat na ito, mamahalin ka pa kaya niya? Teka sandali. May sasabihin akong sikreto ni Gu Tingzhao sa iyo. Anong sikreto? Lin Feng, puntahan mo at alamin kung nasaan ang madam ngayon. Sige po. Nalaman ko na. Ayon sa lokasyon, nasa isang lumang bodega ang madam. Naku po. Maaaring nasa panganib siya ngayon? Tayo na. Anong sikreto? Lumapit ka sa akin, sasabihin ko sa iyo. Huwag kang maraming daldal, bilisan mo at magsalita ka na. Hulihin niyo siya. Maghiwa-hiwalay kayo sa paghahanap. Opo. Opo. Akala ko ba magaling kang lumaban? Bakit tila naging mahina ka na ngayong nasa mga kamay ko na? Xiaosong, Boss.
Xiaosong, ayos ka lang ba? Ji Qiangqian. Xiaosong. Xiaosong? Xiaosong. Guting Zhao, kailangan mong patuloy na tumakbo. Tumakbo ka lang. Hahanapin kita. Hahanapin kita. Kailangan mong tumakbo. Tumakbo ka lang. Ko hahanapin kita. Xiaosong. Anong sinasabi mo, Xiaosong? Xiaosong. Doktor? Doktor! Tulong! Bilisan nyo! Tulungan nyo siya! Doktor, pakiusap, hindi siya pwedeng mawala? Hindi siya pwedeng mawala? Xiaosong? Xiaosong? Huwag kang matulog? Lumaban ka? Lumaban ka pa? Inuutusan kita. Kailangan mong magising. Kailangan mong magising. Maaari po ba magantay na lang ang pamilya sa labas? President Gu, sabi ng doktor na maayos na ang kalagayan ni Mrs. Kaya huwag ka nang masyadong mag-alala. Saan galing ang sugat na ito sa binti mo? Ang sugat sa binti ko sa totoo lang ay hindi ko na matandaan. Sabi sa akin ng nanay ko, noong pinulot niya raw ako. Ikaw nga talaga iyon. Hindi sa hindi ka dumating, kundi nakalimutan mo lang ang iyong sarili. Xiaosong. Xiaosong, huwag kang matakot. Ako ito. Xiaosong? Xiaosong. Songli. Ito si Ading Qiangqian at si Aunt Shuhui. Ang tatay ni Qiangqian, para protektahan ang tatay ni Songli, ay nagpunta na sa isang napakalayong lugar. Mula ngayon dito na sila titira sa ating bahay. Pamilya na natin si Ading, kaya kailangang maging mabait tayo sa isa't isa. Xiaosong? Xiaosong. Little Songli, wala na ang nanay mo? Mula ngayon ako na ang nanay mo. Naintindihan mo ba? Mama! Xiaosong? Xiaosong. Binabangungot ka ba? Ipinapasa ko na siya sa inyo. Dalhin siya sa lugar na pinakamalayo sa Jingzhou. Huwag kang sumigaw, umayos ka. Pumasok ka dyan. Palabasin niyo ako. Gusto ko nang umuwi. Mga masasama kayong tao. Palabasin niyo ako. Pakawalan niyo ako. Palabasin niyo ako. Xiaosong, gising ka na? Anong nararamdaman mo? Sabihin mo na ikaw si Ji Songli. Si Shuhui ang dahilan kung bakit nawala ang mama ko. Kinuha niya ako ng pilit at ibinigay ako sa mga kriminal. Bakit naman niya gagawin yun? Dahil kinuha niya ang kumpanya ng mama ko at ayaw niya akong maging sagabal. Paano naman ako? Sino ako para sa'yo? Ikaw ay ang aking boss. Mayroon pa ba? At isa pa, ikaw ang asawa ko sa pangalan lang. Ano pa?
Wala na? Naaalala mo pa ba noong bata ka pa? Noong may niligtas kang isang batang lalaki? Batang lalaki? Oo, mayroon nga. Sinabi ko pa sa kanya noon na hintayin niya ako doon at babalikan ko siya. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Bakit hindi mo na siya binalikan noon? Noong oras na yon, Bakit hindi ka bumalik noon para hanapin siya? noong oras na iyon ay kinuha ako ng mga masasamang tao. Nang makatakas ako para hanapin siya, bigla akong natumba ng malakas at tumama ang ulo ko. At pagkatapos noon, ang lahat ng mga alaala ko ay naging malabo na. Hindi pala sa dahilang hindi siya sumipot, kundi nawala lang siya sa daan papunta sa aming pagkikita. Nawala ang sarili niya, at nawala rin pati ako. Guting Zhao. Anong nangyayari sa iyo? Wala lang ito. Para lang akong may nahanap na muli na pinakamahalagang bagay mula sa nakaraan. Guting Zhao. Kahit hindi mo na ibigay ang sahod ko, maaari mo ba akong tulungan? Sige. Sa ano kita matutulungan? Tulungan mo akong bawiin ang pamilyang G. Sige. Hindi mo ba itatanong kung bakit? Kung gusto mong sabihin, makikinig ako. Pero kung hindi mo pa kaya, maghihintay ako hanggang sa araw na handa ka ng magsalita. Bakit napakabait mo sa akin? Dahil asawa kita. Kahit na upahan lang? Oo. Kahit pa inupahan lang kita. Kasal pa rin tayo sa batas. Nakapagdesisyon na ako. Ikaw man ang batang babae na nagligtas sa akin noon, o ang Ai Xiaosong na kasama ko ngayon, ikaw lang ang pinili ko. Pumanaw po sa aksidente ang mga magulang ni Madam. Kaya pansamantala po siyang kinupkop ng Shuhui. At ang G Group ay pinamamahalaan muna ng Shuhui. Pero oras na mapatunayan natin na si Madam ang nag-iisang anak ni Ji Ancheng na si Ji Songli, magagawa na muli na bawiin ni Madam ang G Group. Kulang pa yan. Hindi lang dapat makuha ulit ni Xiaosong ang G Group. Dapat ay si Shuhui naman ang maparusahan sa lahat ng mga kasalanang ginawa niya noon. Ano ang ginagawa ni Madam ngayon? Ayos naman po ang kalagayan niya. Pumasok po siya sa trabaho ngayong araw. Trabaho? Xiaosong, bigyan mo lang ako ng kaunting oras. Tiyak na kukuha ako ng hustisya para sa iyo. Tumahimik muna kayong lahat. Ngayon, ang subsidyaryong kumpanya ng G Group na Sunoka sa loob ng 10 taon ay magdaraos ng kauna-unahang launch event para sa bagong produkto, kaya dapat nating ibigay ang lahat ng makakaya natin. Ang event na ito ay pangangasiwaan ni Xiaosong. Xiaosong, ayos lang ba sa iyo? Walang problema po, President Yang. Noong bata pa ako, dahil sa itsura ko, nilalayuan ako ng mga kasing edad ko. Kaya ginamit ni Mama ang aking gene samples para sa isang pananaliksik at itinatag ang Sunoka gamit ang pangalan ko. Simula noon, ang aking gene information ay palaging nakatago sa lihim na lagayan ng laboratorio at kami lang ni Mama ang pwedeng magbukas niyon. Dahil iyon lang ang makakapagpatunay sa aking tunay na pagkakakilanlan. Ako si Ai Xiaosong, isang marketing major.
Nakapag-deliver na ako ng pagkain at namigay ng mga flyers, habang ang ibang babae ay inuuna ang pag-ibig. Ang tanging gusto ko lang ay kumita ng pera para pambayad sa utang. Naparito ako para mag-apply at isinabay ko na rin ang isang delivery. Kailangan kong magtrabaho ng mas mabuti. Hello po boss, heto po ang resume ko. Alam ko namang ako ang pinakamagaling. Talagang mahirap makita ang totoong pagkatao ng isang tao, kaya pala kahit wala siyang napatunayan, ay nakapasok siya sa kumpanya natin. Kung hindi siya dumaan sa padrino, paano namang ibibigay sa kanya ang ganito kagandang posisyon? Oo nga, bago pa lang siya sa kumpanya at hindi naman mataas ang pinag-aralan pero naging team leader na agad siya. Handa kong ibigay ang lahat ng sahod ko. Basta ba tulungan niyo lang ako na mabawi ang pamilyang G. Si Xiaosong ang mamamahala sa pagtitipon na ito, walang problema doon. Xiaosong, di ba? Walang problema po, President Yang. Mama, narito na po ako. Makalipas ang 10 taon ay nakumpleto na ng Sunoka ang isang malawakang pagbabago sa produkto. Binibigyang kahulugan ng Sunoka ang ganda, ginawa ito para sa kagandahan. Anong ginagawa niya rito? Kailanman ay hindi binigyang kahulugan ng Sunoka ang ganda dahil ang tunay na layunin nito ay hindi baguhin ang anyo, kundi para sa pagdiskubre ng natural at totoong kagandahan. Sino ba ang taong ito? Bakit siya nagsasalita para sa Sunoka? Sino po ba kayo? Bakit kayo ang kumakatawan sa Sunoka? At mayroon ba kayong basehan? Dahil ako ang founder ng Sunoka brand na anak ni Shen Mengjun na si Ji Songli. Dati, nagpadala ang Shuhui ng mga masasamang tao para kunin ako na naging sanhi ng pagkakaroon ko ng sugat at amnesia. At nito ko lang naalala ang tunay kong pagkakakilanlan. Kung hindi kayo naniniwala, sa loob ng laboratorio ng Sunoka ay palaging may nakatagong gene samples ni Ji Songli. Isang test lang ay malalaman nyo na ang totoo. Alam ko ang tungkol dyan. Narinig kong itong Sunoka ay itinayo ni President Shen para sa sarili niyang anak na si Ji Songli. Lahat ng pagsasaliksik sa produkto ay nakabase sa mga pangangailangan ni Ji Songli. At nang panahong iyon ay biglang nawala si Ji Songli. Nakakatawa. Isang babaeng hindi malaman kung saan nanggaling, sasabihin bigla na siya si Ji Songli at gusto pang pumasok sa pangunahing laboratorio ng aking pamilya Ji. Kung ang mga sikreto ng pamilya Ji ay dahil dito ay malantad, sino ang sasagot para sa malaking pagkalugi na ito? Ako ang sasagot. Guting Zhao? Ma, anong gagawin natin? Tumuloy ka na po, President Xu. Ang nasa loob ng test tube, matagal ko nang napalitan. Aantayin ko ang sandali na mawalan ka na ng pag-asa. Base sa ginawang pagsusuri, magkatugma ang mga genes ng dalawang ulat. Ang ginang na si Ai Xiaosong ay si Ji Songli. Imposible ito. Ang laman ng test tube na iyon, siguradong pinalitan ko na iyon. Hindi ito maaari. Dahil ang pinalitan nyo ay ang mga peking gene na sadyang iniwan ni Mama para sa mga taong may masamang balak. Ang tunay na genes ay kami lang ni Mama ang nakakaalam. Siya nga talaga si Ji Songli. Kaya pala nawala si Ji Songli noon? Siya talaga ang may gawa niyon. Isa siyang kriminal. Ay, Xiaosong. Dahil sa iyo ang lahat ng ito. Bakit kailangan mo pang bumalik ng buhay? Dapat noong una, hindi lang kita ipinadala sa malayo. Dapat ginawa ko sa iyo ang ginawa ko sa mama mo, ang mawala na ng tuluyan. Ang pamilyang G ay dapat sa akin. Akin lang ito. Bakit buhay ka pa?
Bakit hindi ka na lang nawala? Bakit hindi ka na lang mawala? Mag-ingat ka. Guting Zhao. Guting Zhao. Maghanap kayo. Isa-isahin niyo ang mga kwarto. Uulitin ko, may asawa na ako. Sa susunod na malaman ko pang ginugulo niyo ang asawa ko, huwag kayong magagalit kung hindi ko na irespeto ang relasyon ng ating pamilya. Naku, nasa panganib si Ai Xiaosong. Xiaosong. Boss, Xiaosong. Doktor! Doktor! Tulong, iligtas niyo siya. Xiaosong, huwag kang matulog. Kumapit ka lang, sandali na lang. Inuutusan kita, kailangan mong gumising. Kailangan mong magising. Ako ang bahala. Guting Zhao. Guting Zhao. Guting Zhao. Huwag mo naman akong takutin. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin. Dapat walang mangyaring masama sa iyo. Nangako ka sa akin, Guting Zhao. Noon ay niligtas mo ako. Ngayon, ako naman ang magliligtas sa iyo. Huwag ka nang magsalita, Guting Zhao. Guting Zhao. Tingnan mo ako. Tingnan mo ako. Tulong, may tao ba diyan? Tumawag kayo ng ambulansya. Bilisan nyo, tumawag kayo ng ambulansya. Guting Zhao, gumising ka. Parang awa mo na. Gumising ka naman, please. Miss Xu Hui, dahil sa planong pagtapos sa buhay at pagiging kriminal laban sa mga bata, sumama kayo sa amin. Hindi, Wala wala akong akong ginagawa. Pakawalan niyo ang niyo mama ko. Hindi ako yon. Bitawan niyo ang mama ko. Bitawan niyo ako. Tapos na. Tapos na ang lahat. Miss Ai, masyadong maraming dugo ang nawala kay President Gu at hindi maganda ang kanyang kalagayan. Kahit pa malampasan niya ang critical na kondisyon, posible pa rin siyang manatiling tulog ng matagal. At kahit pa magising siya, kakailanganin niya ng mag-aalaga sa kanya 24 oras. Kung babalik pa ba siya sa dati, ay walang makakasiguro. Bakit nangyari ito? Guting Zhao, kailangang maging maayos ka. Ai Xiaosong, tinatanong kita at hindi mo pa ako sinasagot, ano ba ang nangyari sa sugat mo sa binti? Anong ginagawa mo rito? Pumayag man po kayo o hindi, siya ang pinili kong maging asawa at wala na akong iba pang gusto kundi siya. Masyado kang katulad ng isang kaibigang nakilala ko noong bata pa ako. Hayaan mong tulungan na kita. Nakabit ko na. Ayusin mo ang pagkakadikit, kapag tabingi, mawawalan ka ng swerte sa susunod na taon. Ang hina mo naman, isa pa. Sa susunod na pagkakataon, siguradong tatamaan na kita. Guting Zhao. Hindi ko alam kung kailan pa ito nagsimula. Ngunit napagtanto ko, na higit na ang nararamdaman ko sa iyo, hindi na lang kita itinuturing na boss ko. Araw-araw ay nagsimula na akong mag-abang sa iyong pagkalinga. At umaasa akong makakasama kita araw-araw. Guting Zhao. Hindi ko na kayang mawalay sa iyo. Pakiusap, gumising ka na. Kapag gumising ka, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Hindi ko na kailangan ang sweldo ko, pati ang bonus ko ay ibibigay ko sa iyo. Gumising ka na, sige na po. Totoo ba ang lahat ng sinasabi mo? Nasaktan ba kita? Narinig ko lahat ng sinabi mo kanina. Kaya lahat ng sinabi mo, totoo ba? Hayop ka, Guting Zhao. Gising ka na pala, nagpapanggap ka lang na tulog?
Hello po, nasaan po yung umorder ng taro milk tea na walang taro, walang milk tea at perlas lang? Marunong po akong mag-edit. Bibigyan ko kayo ng 20% discount. Huwag po kayong mag-alala boss. Sisiguraduhin kong tapos ang trabaho. Mag-asawa na tayo. Nakapag-artista na ako bilang babae sa aliwan. Ganito ba dapat? Hindi ko naman sinasadya. Nakita mo na ang buong katawan ko. Hindi ba pupuntahan mo dapat yung pinapangarap mong babae? Sige na, kumain ka na. Nag-usap na tayo noon na hindi ko ibebenta ang dangal ko. Surprise! Salamat po, boss. Huwag kang umalis. Guting Zhao, ang guwapo mo pala talaga. Miss Ai. President Gu, salamat naman at gising ka na. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala sa'yo. Sobra naman ang pag-aalala mo. Hoy, kakakalabas ko lang ng ospital, di ba? Bakit ganyan ka makipag-away sa akin? Hindi ka ba natatakot na mabalik ako sa ospital? Dahil sa pagpapanggap mo na tulala sa ospital, sa pagpapaubos ng mga luha ko, bakit masama bang saktan kita? Hindi naman ako gumamit ng lakas. Walang lakas? Huwag kang magsisi sa gagawin ko. Lalaban ka pa talaga? Guting Zhao, madaya ka. Suko na. Suko na. Talon na ako. Kapag naglikot ka pa, baka bumukas uli itong sugat ko. Ikaw talaga. Pampito mo ng beses pinasabog ang kusina ngayong buwan. Nariyan naman sina Sister Zhang at Ate Hu. Bakit kailangan mo pang piliting magluto? Kapag sumabog pa to ulit, siguradong ang insurance company ay iba-blacklist na ang pamilya natin. Sinasabi ko sa'yo, anumang gustong gawin ni Ai Xiaosong ay walang hindi nito kayang magawa. Okay. Pero ngayon, isa ka ng babaeng CEO ng G Group? Pwede bang umakto ka bilang isang boss? Huwag ka nang laging tumatakbo sa kusina kapag may oras ka. Anong masama sa pagiging boss? Kailangan din namang kumain ng isang boss. Gusto ko lang na ipagluto ka gamit ang sarili kong mga kamay. Bakit? Bawal ba? Sa ngayon ba? Pwede tayong magpalit ng ibang kakainin? Anong gusto mong kainin? Guting Zhao, paano kung hindi pala ako ang matagal mo nang hinahanap? Walang ganyang mangyayari. Dahil, nandito ka na sa tabi ko. Kung ganoon, kailangan kong kuwentahin ng mabuti. Kung magkano ang bayad sa kontrata para sa panghabambuhay na asawa. Kung ganoon, ay kailangang ibigay ko na lang ang sarili ko. Para habang buhay akong makapaglingkod sa iyo bilang kabayaranan.